Hello mga darling! It's me again, Mami Ineng. Alam niyo ba, ang dami-dami kong mga friends at saka actually mga customers na nagre-request ng bagoong in 3 ways. Bakit? Dahil natitikman nila iyan sa aming mga restaurant. So ngayong araw pong ito, ang lulutuin ko po ngayon ay bagoong in 3 ways. Ayan, di ba? Sosyal, naka-bottle pa si Mami Ineng. Di ba? Available na siya. Order na lang kayo pagka gusto ninyo, okay? Sige, subukan natin magluto. Igigisa natin ang ating sibuyas. Yan. Garlic. Wow, naku, puros healthy. All natural, di ba? Yan. O, ilagay na natin ang ating kamatis. Di ba? Ang simple lang. Kahit wala pa ang bagoong, masarap na. Pero masasarap pa ito pag nilagay ko ang ating bagoong. And now, let's put na our bagoong alamang. Diba? Tignan natin siya. Tignan nyo naman. Okay, fresh na fresh po ang bagoong na yan. Timpla ko po yan. Kaya walang makapagsabi na hindi masarap dahil alam nila pagluto ni Mami Ineng masarap. Okay. And don't forget to smile when you're cooking para laging masarap. Syempre, ha? And now, it's time to put our bangus belly. Look at the belly. Look at that. So taba-taba the belly. I love the belly. It has lot of omega. Pampaganda ng skin. O, diba? Okay, lagyan na natin. Parang pwede na siyang kainin. O, ilagay ang belly, skin down. O, pag nilagay ninyo ang belly, medyo hinahinaan na natin ang apoy para hindi masunog yung ating bagoong. Parang tingin ko, mga siguro, parang mga 5 lang. Habang ginaganyan, balutin nyo ng kaunting sauce. Ayan. Yan, lagay natin bang sauce. Ayan. Diba? Ang sarap. Kailangan mahina lang ang apoy because we will simmer it for 30 minutes. Okay? So, let's cover it now. Ayan. Bawas ng apoy. And then, let's wait for 30 minutes. So, habang naghihintay ako, siyempre, anong gagawin ko? Eh di siyempre, kakain ako. Diba? Eh, ano mga gagawin ko habang naghihintay? Maglalagay ako ng bagoong dinis sa aking bowl. Alam nga naman bagoong lang ang kainin ko. Eh, syempre, napahiwa ko ng hilaw na mangga! Perfect! Hindi po ako naglilihi. Tama na po si Miguel sa akin, ha? Okay. Gusto ko lang talagang tikman siya. Ang sarap! Alam niyo po ako, palibasa mahilig ako sa maanghang. Dahil nagluluto po ako nitong bangus belly. Nilalagyan ko ng sili. Okay? Pero, pwede naman po huwag niyo lagyan ng sili. Pero, ito po yung magiging perfect pag nilagyan natin siya ng siling labuyo. So now, it's time to add the siling labuyo. Ayan. Okay, so, finally, we're ready. Buksan na natin. Ayun! Wow! Napakasarap ng amoy! And I'm sure, masarap ang lasa niya. So, dahan-dahan lang ha. Ayan ha, hindi ko po yung binaliktad. Tingnan niyo naman kung gaan. O, para hindi nadudurog ang belly. Reserve that for the belly. Kasi pag ibinaliktad din nyo, ang belly to now. Okay? So, i-plating. Yan. Parang distribute. Distribute ang sauce. Okay? As you can see, wala siyang burnt part kasi we just simmered it. Huwag malakas ang apoy. Bawal na malakas ang apoy. Mahina lang po. Be patient. Dahil it will pay off. Diba? Okay, our first is for bagoong. And now, mga darling, for our second dish, we will call it ala pasta
puttanesca. Diba? Pasta puttanesca ginagamit natin normally anchovies or tuyo in Tagalog. Ang gagamitin natin ngayon syempre ay bagoong. At dahil dahil ako ay taga Batangas. Okay, so luto na tayo ngayon. Uunahin nating lutuin ang bawang. Ilagay natin ang bawang. Chicken breast. Ayan, o diba? Piprito lang natin siya. Dagdagan natin ng apoy. Uy, oh. Tingnan nyo naman, oh. Wow! Iprito natin siya hanggang sa siya ay lumutong. Okay, kailangan malutong. Buhay na buhay ang amoy ng bawang. Pangontra sa mga aswang. Hindi, joke lang naman po. Hindi po aswang ang mga kakain. Okay, ito po ay aking mga best friend, mga BFF ko po ito. Aking ilalagay ay cauliflower, Baguio beans, kasi yan nasa rep namin eh. Tapos may eggplant, at may carrots para makulay, di ba colorful? Oh. So mamaya natin siya ilalagay ha. Wow, oh, almost ready. Okay, so ayan, oh, nag-golden brown na siya. Yan. And now, pwede na nating ilagay yung ating vegetables. Okay? Pwede po ninyong i-oven ito. 350 degrees. Okay? 30 minutes. Okay? Or di kaya, depende kung nakita nyo na parang okay na siya, pwede nyo na tanggalin. Pero ako, halo ko na lang siya para mabilis. By the way, bago ko ito ginawa, ako po ay nagluto na ng pasta. At ang ginamit ko po ay angel hair pasta. Okay? Pero nasa sa inyo po yung kung anong feel yung gustong pasta. Basta sundin lang nyo kung ano yung direction ko ng pagluluto. Tapos huwag niyong kakalimutan magtira ng 1/4 cup of the pasta water. Ha? Kasi isasabaw natin yan dito. O yan, diba? Wow, so fresh! At syempre, pampalasa, ang Mami Ineng's bagoong, di ba? Yan. Bigyan natin muna siya ng 1 tablespoon. And then, hahaluin natin siya ulit. Grabe na, aamoy ko na. Ang bango-bango. O, di ba? Imbis na anchovies or tuyo ang inilalagay, ang inilagay natin ay bagoong. Kakaiba, di ba? Sabi ko na sa inyo, marami magagawa sa bagoong eh. Takpan ng kaunti. Okay. O, yan na. Wow! It's ready na. Bawal ma-overcook. Okay, let's toast it again. Okay, wow. I can smell the Mami Ineng's bagoong. Ang sarap. And you know what? You can add a little vinegar. Pampasarap yan. Okay. And sabi ko nga sa inyo, lagyan natin siya ng pasta water. Wow! Pag nagluluto po kayo ng pasta, kailangan malakas ang apoy para mabilis at hindi ma-overcook, okay? So, yan na. And this time, let's add now our angel hair pasta. O, diba? Ayan. Wow. Okay. Once it's there, atin na po siyang ihalo ng mabuti, okay? Uy, ang bango! Grabe, parang gusto ko pang dagdagan ng bagoong. Wow! Looks so yummy! Okay, for our finale sa bagoong 3 ways. Siyempre, alam niyo ba, nung napunta ako sa Mexico, may natikman ako na manok na merong tableya. Ang super sarap! Sabi ko ganyan, tableya. Ay, si Chef, meron sila kasing farm ng tableya sa Davao. Kaya sabi ko kay Chef, lutuan mo nga ako. Huwag naman chicken, kasi lagi ng chicken. Lutuan mo naman ako ng beef. Okay, so baka or beef stew with tableya. At syempre, ang taga Davao ay hindi po ako. Ako may Batanggenya. Hindi po ako taga Davao. Tatawagin ko po ang totoong Davaoenyo. Ang aking executive chef, none other than Chef Archie! Yay! Diba? Oh, Chef, barata na! Ano unahin natin? So, unahin muna natin ngayon yung beef para
golden brown siya. Pero ito siya, napakuluan na namin. Anong part yan, Chef? Kasi Ginamit mo? kamto. Kamto. Beef kamto, ha? Take note. Inilagay ka ba habang pinakuluan mo? Salt and pepper. Salt and pepper. Okay, yan. Alam mo talaga ako, sinasabi ko sa inyo, magaling ako magturo eh. Kasi pag nagturo ako, yung tinuruan ko, mas magaling pa sa akin. Yes. O, diba? Tama ba, Chef? Yes, ma'am. Ay, ayan. Ay, galing. Pinakitaan na naman ako ng tinuro ko sa'yo. Ipa-flip-flip ka na naman. Saka ito kakaiba. Saka take note, alam niyo ba, ang daddy ko, ang daddy Richard, gumagawa siya ng tableya. Okay, magaling siya gumawa ng tableya. Yan ang ginagamit namin sa restaurant. Okay? Di ba, Chef, sabi ko sa'yo, habang nagluluto na ka, Smile. smile. Yeah, para laging masarap ang luto. At saka, tuturuan kita ng mga steps. Okay? Chef, bumati ka naman doon sa akin mga darlings. Hello, mga darling. Pero may darling na po ito, ha? Pero yung darlings ko, kayo po yun, darlings din niya. Diba? O, yan, parang brown na siya, Chef. Pwede na natin siyang ilagay, no? So, ngayon, O, ibalik na natin. Tapos maglalagay tayo ng oil. Ng oil. Okay. Tapos lalagay natin yung onion. Onion at saka... Garlic. Alam mo ako, mahilig din ako sa maanghang. Kung alam mo, masarap din talagang pagkain may maanghang, ano, di ba, Yes, Chef? ma'am. Pampagana kasi yun. Oo, mas makakarami kayo ng kanin. At So, syempre, Lalagyan natin ng ano. ng bagoong, sinong gumawa? Sinong Mami gumawa? Ineng. Mami Ineng. Akala ko nakalimutan mo na eh. O, di ba? Ayan. Then, lalagyan na natin yung beef. Ibabalik ang beef. Wow! Natin yung Lalagyan natin ng luyang dilaw. luyang dilaw, turmeric, okay? And then, ang lalagay natin, yung pinaglagaan po natin ng Baka. baka, beef stock, okay? Natural, all natural. Wow, it looks so good. Aba, lagyan pa ng suka, yes. So, takpan natin ng kaunti na para medyo magkulo-kulo, diba? Para akong kumain ng all-in-one, parang may dinuguan, adobo. Tapos may ilalagay ka mamamaya eh, kaya maglalasa pa yung curry. Medyo weird yung Medyo weird ang combinations. May tableya, pero hindi siya weird ang lasa, di ba? Yeah, masarap yan. Naku. Pag kumulo siya, bawasan natin ang apoy, isimmer natin for 30 minutes. Chef, paki-ready na po ng ating pang-boodle fight. At meron po tayong bigatin na bisita na naman. Sige, Chef. Thank you so much. Ayan, kumukulo na. Okay? So, pagka kumulo na po, bago natin siya i-simmer, ilagay na natin yung ating pineapple juice. Tignan niyo naman. Ano kaya lasa nito? Siyempre, ang tableya, pinaka-importante ingredients lagay natin. Medyo mamaya kurto natin ng kaunti. Tapos, hindi pa nakontento, lalagyan pa natin ng curry powder. At, siyempre, ilagay natin ngayon ang ating bay leaf. Ayan. And, pakuluan ulit natin. Halo ko muna ng kaunti. Lagyan na natin siya ng kaunting paminta. After 30 minutes, Jenenenet! Wow, ready na! Before we end the cooking, ilagay natin ang pineapple chunk. Beef stew with tableya and Mama Ineng's bagoong. Okay? Ang sarap ng sabaw. Ang sarap. Hindi mo mawari sa sarap. Sabi ko sa inyo, alam nyo, minsan-minsan, pumunta kayo sa iba't ibang lugar. Marami kayong matututunan ng mga luto-luto na hindi naman masyadong popular, pero napakasarap pagka niluto natin, katulad nito. Ayan na, ready na kaming kumain. O, diba? Nabiti kasi sila last time, naka-bowl lang daw, pero may sandok. So, ngayon kami ay naka-boodle fight. Okay. Oh, something is missing. The processed rice. Nakalimutan ni Chef. Ate Judith, where's the rice? The rice, please. Oh, there. Wow, what a beautiful star. Ipakita mo naman sa mga darlings. Oh, diba? Ayan. Ready. Bakla, magdarasal muna tayo. Gutom na eh. Okay, so that's it. Mga darling, we will eat now. Bye-bye. I love you. Mwah.
Sarap. Perfect. Sarap. Mm.